Welcome to Marinduque, a beautiful island paradise in the Philippines. But today, we're exploring a place steeped in history and flavor. Casa de Don Emilio is a restaurant house inside an ancestral home located on Mercader Street in front of Buac Plaza, Marinduque. Casa de Don Emilio isn't just a restaurant, it's a time capsule. Named after Don Emilio Lardizabal, this ancestral home has been lovingly converted into a dining experience that transports you to Marinduque's glorious past. This walls whisper stories, photos of Don Emilio himself, his family, and scenes of old Marinduque create a fascinating glimpse into a bygone era. Now, let's move on to the star of the show, the food. Casa Don Emilio takes pride in serving authentic Marinduque cuisine, prepared using fresh, local ingredients and time-tested recipes passed down through generations. A must-try is their sinigang na hipon, renowned for using shrimp soup, garnished with kamote top leaves, known for their exceptional flavor. Each dish is a testament to Marinduque's rich culinary heritage. A visit to Casa de Don Emilio is a journey through Marinduque's soul. It's a place where history meets hospitality, and every bite tells a story. Aside from Casa de Don Emilio, they have a lot of businesses here in Marinduque, like Cocina sa Plaza and Cafe de Don Emilio. But Casa de Don Emilio offers more than just delicious food. It's an experience. Savor the flavors, soak in the atmosphere, and feel yourself transported back in time. The owner's dedication to preserving Don Emilio's heritage and Marinduque's culinary traditions ensures these flavors continue to live on.
Good afternoon po. We're from BSBA FM1A po sa MSC po. Ako po si Gwen Bernadette Lamarco. Ako po si Mark Dilencia. I-interview po namin kayo about po sa business ethics po. Business ethics po. Yung first question po is... Ang first question po ay, gaano na po katagal itong business po ninyo? Ang Casa de Don Emilio. Apa. Casa de Don Emilio was established in 2011. May follow-up question po kami. Bakit po kayo tumagal ng ganito sa business industry po? So I would say na we keep the quality of our services and the food that we serve, na-maintain namin yun. So, yung mga ingredients na ginagamit namin is all natural and we get it from our local market. Dito lang para matulungan namin yung mga local farmers. Tapos at the same time, ang binibida talaga namin dun sa Casa de Don Emilio is the Marinduque dishes. Mga lutuing Marinduque. So, sino po nakaisip ng pangalan nitong business niyo po? Ako. Okay po. Ano po ang background po ng or history po? Ano kasi siya, actually yung house is, we've been renting the place for 30 years. And then yung owner, the family of Don Emilio Lardizaga, yung mga heirs niya, they decided to sell it. Although medyo parang kamag-anak namin sila sa side ng father ko. Pero they decided to sell it dahil wala naman silang interest to stay here. So, dahil nagre-renta kami for 30 years dito sa baba, we decided na yung bahay nila sa taas will be restored at gagawin din naming restaurant. So, yung name na Don Emilio, nanggaling talaga doon sa may-ari ng house. Originated talaga doon sa may-ari ng house. Yung pangalawang question po ay, can you explain your company's mission and vision? Ay, values po. Ang mission talaga namin is to serve authentic Marinduque dishes. Yun talaga yung ang gusto namin ay gagamitin namin kung ano yung available sa atin sa Marinduque na hindi namin kailangan pumunta pa sa ibang lugar para mag-outsource ng Like for example, yung adobong manok sa gata, native chicken talaga yun. Mga free-range chicken talaga yun na nire-raise sa mga backyard lang sa mga farmers dito sa atin. Tapos yung mga luyang dilaw, dito din yan. Tapos yung ating kari-kari, dito rin lang namin kinukuha yung pork. Ganyan. So, ang mission talaga namin is to be able to present sa ibang regions kung anong meron sa atin dito sa Marinduque. Yun yung gusto namin. Third question po is, Ang third question po namin is, may iba pa po ba kayong branch nitong Casa de Don Emilio po? Branch? Opo. Wala. Ito lang. Isa lang siya. thank you po. The fourth question po ay, how does your company ensure transparency in its operation? Kami naman ay actually kaka-audit lang sa amin ng DOLE. So compliant naman kami in all the requirements including salaries and wages ng mga empleyado namin. Lahat ng mga benefits na bigay namin sa kanila. They have SSS, PhilHealth, Pag-ibig, ongoing pa, naghahanap pa kami ng Pag-ibig. And then sa mga naman namin, sa mga ingredients na ginagamit, daily yung namin, pamimili namin. Ano pong advice ang gusto niyo ibigay sa mga taong gustong magtayo ng business na kagaya niyo po? Siguro yung heart nyo dapat nandoon sa gagawin yung negosyo. Ang una kasing tinitingnan, ano ba yung kinakailangan ng mga taong nandun sa community? Ano ba yung need? Kung ano yung need, yun yung dapat mong pasukin. But of course, dapat meron kang knowledge nung papasukin mo na. I've been cooking for more than, 50 years old na ako. 52 na. So I've been cooking for, I think, siguro mga 35 years na. High school pa lang ako, mahilig na ako magluto. Actually, elementary pa lang. Titinda ako ng kalamay, tutong, yung mga ganon. During summer. Hilig ko talaga, nagagawa ako ng yema, nagagawa ako ng pulburon, mga ganon. 5 piso lamang po. Sige, please. Tara ba sa piso lamang po? 5 piso.
after college, si mama ay sabi ko, gusto ko magtayo ng bake shop. Kasi yun yung talagang gusto kong gawin. Mag-bake, maggumawa ng bread. Sabi niya, tulungan ko daw muna siya dito sa restaurant. So, yun. Umuwi ako after college. Tinulungan ko siya. Nung na-establish naayos na namin everything, yung admin, yung mga compliance sa mga government, nung naayos ko na, nag-start na rin ako na mag-build ng new business. Which is also, food business pa rin. So, yun. Kaya nabuo yung Casa de Don Emilio. Dito sa baba is a little parang casual dining. Pero sa taas is medyo, naman siya. Medyo formal dining naman yung ginagawa doon sa taas. Because we do set up naman for the guest. Bago pagdating nila, may mga settings pang ginagawa. Ganun. Tapos yung food na siniserve is a little different. Kasi siya a la carte. Dito, kasi dito sa baba, turo-turo. Prepared na lahat yung dishes. Tuturo ka lang, ayan na agad sa kamay mo yung pagkain. Doon, we still prepare it. So, yun yung difference niya. Naka-encounter na po ba kayo ng customer na may reklamo po or sa mga menu po niyo or Meron din. Meron. Like, for example, pag kulang kami ng tao, yung parang hindi masyadong maayos yung service or naiinip sila dun sa order nila, yun yung mga common na i-encounter namin. Meron din kaming mga yung talagang difficult customer na talagang grabe kung mag-demand. Pero syempre, as we say, the customer is always right. So, ang laging sinasabi ko sa mga staff ko, do not say anything against the person. Just smile and say sorry for the late service or actually, pag may mga, for example, yung Holy Week, merong nainip na customer o nagkamali yung order, syempre, uulitin mo. Nagbibigay kami ng parang yung parang complimentary dishes na may free dessert, yung ganon. Para sila naman, naman sila na, hindi naman pala nila. Kasi minsan hindi mo ba maiiwasan yung mga pangyayari, yung katulad yung isang nagreklamo sa amin, natagalan yung orders nila kasi naubusan ng gasol. Yung ganon. Tapos, yung delivery, medyo natagalan din kasi walang mag-deliver or something dahil peak season, like yung December, ayun, nagreklamo sila. Tapos nireklamo kami sa DOT, nireklamo kami sa but naman talaga wala ka naman talagang magagawa kundi mag-say sorry. Ang importante lang, yung food na sinerve mo is not panis or merong something in there na hindi maganda. Yun, kaya inaanon pa rin namin na yun nga, bibigay kami ng mga complimentary dishes na single proprietor lang siya. So, I am the owner, I am the cook, I am the server. No. May mga staff naman ako. Kaya lang, I still help sa kitchen. Tsaka, tinitingnan namin yung quality bago ilabas. Yung Pero food. sa bawat stock wise, napapakitaan niyo naman po sila ng mga fairness po, yung parang pantay-pantay po sila. Oo naman. Kasi may mga rules naman kami na pina-follow. So, alam na nila yon kung ano yung mga do's and don'ts. So, Parang na-ensure nyo na po yung kailangan kasi ma-establish mo yung culture. Dapat kung ano yung gusto mong culture na i-inculcate din sa staff mo or din sa mga employees mo, dapat klaro sa kanila yun. So, kung ano yung gusto mo na level of parang yung bang kailangan ganito kayo when you face your customers, tapos kailangan ganito rin yung treatment ninyo sa fair treatment sa bawat customer. tsaka lagi ko nasabi sa kanila na minsan kasi di ba yung hitsura, Opo. like for example, nag-ano ka na agad na baka magnanakaw to, yung gano'n pag umakyat, yung gano'n, hindi dapat gano'n kasi hindi mo naman alam kung anong what's inside that person, not unless may gawin siya talaga na hindi maganda. So everything is treated equally and fairly. How does your company help the community and environment? Ayos po. Sa environment, we do segregation. Tapos sa community naman, meron kaming parang foundation. We established it, I think, way back in 2000.
bago mag-pandemic, 2018 or 19. Meron kami nung Casa Pag-asa. We house mga children that are interested in arts. So, nag-sponsor kami ng mga art lessons. Tapos yung proceeds, binibigay namin sa mga students, binibili namin ng mga materials sa painting para magamit nila sa pag-aaral nila. Kaya makikita ninyo, may mga paintings doon, local artist yung gumawa noon. So, yun, tumutulong din kami sa mga Marinduque local artists na yung mga budding pa, yung hindi pa sila sikat. Pero tumutulong kami para pwede sila mag-exhibit yan for free. And then we sell the paintings. Last question na po. Sige lang, okay lang. Ano po yung advice niyo magbibigay sa aspiring business owners po at saka entrepreneurs po? Do what you love. Kasi pagka mahal mo yung ginagawa mo, nai-enjoy mo siya. So, wala yung stress, wala yung pagod. And then, yun nga, laging sa akin, laging unang empleyado. Sila ang panalo sa akin. Kasi kung wala sila, you'll not be able to go on with your business. So, yung mga benefits, so yun lang, simple lang. Kung ano yung hinihingi ng dole, yun lang. Yun lang. Sila, yun yung dapat abigay mo sa kanila. Para happy sila, happy din ako. Ganun kasi. Kasi napapansin ko, pagka binibigay mo yung tama para sa mga empleyado, yung balik, mas maganda. Na-ensure niyo na po yung trust po, na loyalty mo na Oo naman. Marami ako empleyado na yung isang umalis sa amin na binigyan namin ng separation pay has been with us for 35 years. Tapos yung sumunod sa kanya ay 25 years na rin. Parang dito pinakamababa sa akin 5 years na lang yata yung mga bago. Actually may mga umalis nga na nung during pandemic kasi yung nabuntis or na matatagal na rin sa akin. May mga 15 years na 20 years, matagal na. Ano po yung parang ginagawa niyo po regular or parang may salary Regular employee sila. Tapos, depende sa for how long they've stayed na dun sa company, ganun din yung salary nila ay naka-based doon. At saka dun sa workload nila. Dito na po magkatapos yung interview ko naman. Thank you po. Thank you din. Thank you. Good luck sa inyo. Maraming salamat.